Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umakto, ngayon ang current president. Oh, ang tanong, hindi presidente umakto si BBM. Anong masasabi ni PRRD? Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa pahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with Disagree siya sa sinabi ni Sara. Hindi raw totoo. Bakit? my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Ayun. Sobra sa expectation lang si BP Sara. Bakit? Pero ang role model niya yung tatay niya. Ang galing ng sagot. Ulitin natin. Sobra sa expectation. Yung tatay niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Ayun. Sobra sa expectation si BP Sara, no? Kaya para sa kanya ay hindi presidente si Marcos umarte, umakto. Bakit ang role model niya ay si PRRD. Ang galing sumagot ni PRRD. But seriously, ang taas po kasi talaga ng sinet na standard ni PRRD. Kaya naman mahal na mahal siya ng taong bayan. Ang hirap kasi yung susundan mo kahit saang bagay eh, 'di ba? Kahit sa mga singers, sa mga dancers, sa mga negosyo, pag ang sinundan mo ang taas ng standard, yung tao yun ang ine-expect. Hindi ka pwedeng bumaba. Hindi lang naman si BP Sara eh. Ang buong Pilipinas, hindi ka pwedeng bumaba. Pag bumaba ka diyan, magmumukha talagang inutil kahit hindi naman. Ang taas ng in-expect, ang layo. I mean, eto this is public knowledge. Ang layo ni PRRD kay BBM. Sabi ko nga sa inyo halimbawa ba, maimbitahan, halimbawa tapos na ang termino ni BBM bilang presidente at siya naman ang iimbestigahan sa Senado. Huwag na natin pag-usapan kung totoo, hindi totoo. Yung halimbawa, pinagbintangan siyang adik. Halimbawa, pinagbintangan siyang kurap. Huwag na natin pag-usapan kung totoo, hindi. Sa tingin nyo ba haharap si BBM? O ang ipapadala niya doon yung mga vloggers niya? O ipapadala niya yung mga political allies ni Martin? Hindi siya makakaganyan. Ang layo talaga eh. Tingnan nyo yung response nila. Sa disaster response nila. Sa baha, ang layo. 'Di ba? Ang layo. Tingnan niyo na lang. Nung panahon ni PRRD, ang mga adik takot lumabas. Ngayon ang mga adik pakalat-kalat. Ngayon yung adik ipinagtatanggol pa. Hindi ko nga maintindihan eh. Ano bang meron sa mga adik ngayon? Ano bang meron sa mga kriminal ngayon? Bakit pinag-aaksayahan ng panahon at pinagtatanggol ng ibang senador, ng ibang mga congressman? Bakit yung sumulusyon sa mga adik, sa mga sagabal, sa bayang ito, yun ang ginigipit? Bakit tuwang-tuwa kayo sa adik ngayon? Na nagbibigay kayo ng oras ng budget ng taong bayan, may gastos lahat 'yan. Bakit nyo pinag-aaksayahan ng effort ang mga adik? Ano bang meron sa mga adik ngayon? Sino ba hari ng mga adik ngayon? Bakit? Yung sumulusyon sa problema natin, yung paginigipit. Ang layo talaga ni PRRD Ang layo ni PRRD kay BBM. It's not even close. If you will ask my opinion, it's just like night and day. Araw at gabi. Kapit gatas. Ganun ang pagkakaiba. Ang layo. Itim at puti. Ang totally different.
So, hindi rin natin masisi si BP Sara. Pero hindi lang si BP Sara, Pilipino mismo. Pilipino mismo. Naghahanap. Kasi nakaalis na tayo sa trapo eh. Nakaalis na tayo dun sa mga politikong ginagawa lang basura ang mga botante. Ayuda rito, ayuda rito. Ang tanong, asa ng infrastructure natin? Asa ng mga lehitimong proyekto? Ang daming nananalo sa loto. Asa ng maliwanag na proyekto? Asan? Saan ka nakakita na administrasyon na may pinakamaraming nananalo sa loto? Pakisagot. Di ba? Saan? Kaninong administrasyon? Saan ka nakakita na may pinakamalaking budget para sa baha and yet binabaha tayo? Sawang-sawa na po ang mga Pilipino sa mga trapo, sa mga traditional politician na ang kanilang inaatupag ay yung kanilang agenda, yung kanilang pangsarili. PRRD, ano? May pinangako sa taong bayan, tinupad yung pangako. Layo, di ba? Ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But, Wag na, hayaan mo na si BP, sabi. Ito naman, hindi naman pwede yung presidente ganun agad, tanggal agad. Ewan ko. itong sitting president ngayon, I ano? know in my heart, not because hindi ko magkaibigan. I know that by the way, what is he supposed to do? Nakaupo dyan siya sa manok na yan, bayad siya. Anong gawin niya? Kainit siya ng utot niya dyan sa... Siyempre nagtatrabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang puro, medyo kulang. Kasi... Kulang na kulang, PRRD. Isang ka naman nakakita ng... Minsan napupunta yung pera ng taong bayan dyan sa baha na yan. May flood projects sila eh. Flood control projects. Ang laki ng pondo eh. Baha pa rin. Tapos sasabihin sa media, ano bang gagawin natin? Kamot ulo. I mean, can you respect that kind? Alam mo kung ako BBM vlogger? Kunwari lang ako BBM vlogger ha. Sasakit ang ulo ko dyan kay Marcos. Sa totoo lang. At tinan mo tayo oposisyon. Sitting pretty. Bakit? We just follow our leader. We have a real leader. Hindi takot oh. Susunod lang. Yung leader natin kung tayo BBM vloggers, isipin mo yun. Hindi takot sa debate. Lalabas ba ng ganyan yan? Oh, so, imbis na pinagtatanggol ka ng presidente mo, yung presidente mo pinagtatanggol mo. Weak eh. Oh. naman hindi manyapang ito sa smoking. Sa akin na pot tayong ginagawa leche kayawa nga hambog. Pero alam nyo, si BP Sara, sa magkakapatid ha, I think si BP Sara ang nakakuha ng, kanina nga kinakausap ko sila, mga kasama ko sa Banateros, si BP Sara ang nakakuha ng utak at tapang ni PRRD. Combined eh. Hindi ko sinasabing walang utak yung iba o hindi matapang. Hindi, ibig sabihin, yung pinakamalapit nakakuha ng tapang, utak, at malasakit. No? Kuhang-kuha ni BP Sara. And
ang dami niyang sinunog na BBM vloggers. Isipin mo, ang tawag kay BP no comment. Kasi si Miss No Comment, si BP Sara No Comment ang tawag sa kanya. Takot daw magpa-interview. Ngayon, humarap sa investigasyon mag-isa. Okay, di sunog. Yung mga BBM vloggers, sunog, di ba? Ngayon, it's your turn. Sige nga. Pagsalitain nyo nga yung presidente nyo ng ganyan. Nang walang nakapaligid na iba. Siya lang. Kaya niya? I don't think so. Kayo, anong tingin nyo? Kaya ni BBM yan? Sorry ko yun. Pero pareha lang kami. Ayan. Nang dahil dyan, punta ngayon tayo dito. Kasi, ito yung delikado ngayon. Okay? Ito na po, niluluto na po yung malaki nating problema. Pero ito'y posibleng makabuti sa atin. Isang komite sa Kamara ng Batayan para impeach si Vice President Sara Duterte. Yan. Nang dahil dyan, ipapa-impeach na si VP Sara. Okay? So, sa mga DDS dyan, hahayaan ba natin? Tanong ha? Hahayaan ba nating ma-impeach si VP Sara? Kami, VP Sara, nag-aantay lang. Kasi alam namin, totoo kang leader, hindi ka weak. We will follow your leading. So kung sakaling pa-impeach ka, waiting lang kami. Ha? Kayo ba? So suporta kayo po, protektahan ba nyo si VP Sara? Bukod dyan, posible rin siyang maharap sa kasong plunder dahil sa questionableng paggasta sa confidential fund. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Dalawang posibleng grounds para ma-impeach Dalawa. si Vice President Dalawa. Sara Pag-usapan Duterte natin. ang nakikita ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Una riyan ang hindi maipaliwanag ni VP Sara na paggasta sa 16 million pesos na confidential funds para sa nirentahang safe houses noong 2022. Okay, eto nga Eto tanong dyan. Confidential funds. Okay? Confidential yan. Hindi nyo dapat binubulat-lat yan. Kasi may purpose po bakit tinawag na confidential funds. Otherwise, hindi na dapat yan tinawag na confidential. Kahina naman nata ng utak ninyo. Ngayon, kung nanggagalaiti kayo kay BP Sara Confidential Funds, ipakita ninyo na hindi kayo bias, na hindi kayo ipokrito. Bukasan, sino ba ang may mga confidential funds? Si BP Sara? Buksan, sige, Pat. Yan ang gusto nyo. Pero, buksan nyo rin yung kay Marcos. At malamang-lamang yan. In my opinion, mas malaki ang confidential funds ni Marcos at mas marami kayo masisilip. Bakit takot kayo buksan? BP Sara kayo ng BP Sara. Di ba? Buksan nyo lahat. Pakita nyo na patas kayo. Sa tingin nyo, matino ang pagkakagastos ni Marcos sa confidential funds at si BP Sara hindi sapat, hindi matino ang pagkakagastos? Wow ha? Tanong ko lang, sino ang may issue sa corruption? Duterte o Marcos? Sino ang mas mayaman? At may mga bank accounts kung saan-saang lugar? Si Marcos o Duterte? Real talk lang po. Kung ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa paggasta at marangyang pamumuhay, higit sa lahat sa korupsyon, yan ay hindi nyo pwedeng ibintang sa Duterte.
Alam ng marami yan. Alam ng taong bayan yan. Kaya nyo sila sinisira kasi alam natin, alam ng marami na ang mga Duterte, bagamat sila ay hindi perpekto, wala silang issue ng corruption. Ibintang nyo na lahat sa Duterte. Huwag lang addict at corrupt. Maling-mali kayo dyan. Ako tanong lang, sa tingin ninyo, nagtatanong lang ako sa mga manunood nito, pati sa mga panatiko ni Marcos, sino corrupt? Si BBM o si BP Sara? Huwag naman tayong maglokohan. Sino corrupt sa kanila? Tanong lang yan ha. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Kung sa tingin mo, si BP Sara ang talagang corrupt, okay lang yun. Basta alam mo sa puso mo that you are telling the truth. Alam mo sa puso mo, yun talaga opinion mo. Hindi dahil panatiko ka lang. Yan ang problema sa Pilipinas eh. Alam mo kung bakit hindi tayo umangat-angat? Dahil sa mga Pilipinong panatiko. Niloloko na nga. Alam na nga nilang katotohanan. Panatiko pa rin. Ulitin ko tanong. Sa tingin ninyo, sino ang corrupt? Si BBM o si BP Sara? Nagtatanong lang po. 2022. Ang isa pa ay ang dokumentong kinuha mula sa Armed Forces of the Philippines para i-justify ang 15 million pesos na pinaglaanan umano ng confidential funds ng DepEd noong 2023 para ito sa Youth Leadership Summits ng AFP kahit wala namang ginastos ang DepEd dito. Obviously, there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Siyempre, Bukod lahat sa naman impeachment, sasabihin mo posibleng masama sa maharap si VP Duterte. Sara sa reklamong plunder kung hindi raw maipaliliwanag ang higit 112 million pesos na ginamit para sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, pera ito ng taong bayan kaya kailangang tiyaking nagagamit ito. Iyang-hiya ako sa inyo sa Kongreso. Pera ito ng taong bayan at kailangan natin tiyakin na ito'y nagagamit. Iyang-hiya, ang lilinis ninyo. Iyang-hiya ako sa inyo, sir. Hindi ko po kayo pinagbibintangan ha. In my opinion, hiyang-hiya ako sa inyo, lilinis nyo. Lilinis nyo. Sana all. Diba? Sana all. Tanong, kaya mo paimbestigahan si Marcos sa confidential funds? O focus lang kayo sa Duterte? Nagtatanong lang. Diba? O takot kayo kasi kay Marcos dahil nakaupo ngayon. Saka kayo magbibida-bida pag wala na. Takot kayo kay Marcos? Kaya nyo? Imbestigahan din? O lahat about Duterte at mga kaalyado ni Duterte? Nagtatanong lang, sir. Ng tama. Pero sabi naman ni House Committee Chairman Joel Chua, pag-aaralan pa raw nila ito. After siguro ng impeachment, Wala naman once, sasabihin nga napatunayan ayos sa na Duterte. impeach po siya, Alam naman natin. that's the time for cases to be filed against the Vice President. Nauna nang sinabi ni VP Sara Duterte na pinopolitika lang siya ng Kamara at nagfi-fishing ang mga kongresista. Obvious naman, ma'am. Obvious naman. Kung ako tatanungin mo, yes, I believe. In my opinion, I really believe. Pinupolitika lang si... Alam mo, mahal kasi ng taong bayan si BP Sara. And alam natin, she will be the next president. Itanggi man nila o hindi. Kahit itanggi ni BP Sara, alam ko siya magiging president sa 2028. Alam ng mga Pilipino yan. Kung si BP Sara ba mahina, pag-aaksayahan ng panahon nitong Kamara? O halimbawa, yung lakas ni BP Sara ay parang si Ontiveros lang sa taong bayan. Kunwari lang, imagine ninyo. Magkasing lakas si BP Sara at saka si Ontiveros. Sa public opinion. Magkasing lakas. I don't think papansinin si BP Sara ng Kamara. Kaya ito'y politically motivated. Yung nangyari na lang kay Pastor, obvious na obvious. I mean, isang tao magpapadala ka 5,000 for how many days sa KOJC? Alam na natin yung laro na yan. Buang na lang, sabi nga ni PRRD. Buang na lang.
ang hindi nakakakita ng sitwasyon na yan. Para maghanap ng kaso at ipa-impeach siya. Pero nanindigan ang liderato ng House Committee on Good Government na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa pagbusisi sa pondo ng taong bayan. Ipagpapatuloy naman ng komite sa Kamara ang kanilang pagdinig, pero mas mabuti raw kung dadalo si VP Sara para magpaliwanag tungkol sa question. Hindi, ako sa tingin ko, pagpaliwanagin nyo muna si Dan Fernandez at saka si Abante. Oh. Kasi meron silang pulis na sinusuhulan na umamin about sa drug war. Oh. Imbestigahan nyo muna yung hanay ninyo. You make sure malinis yung hanay ninyo. Hindi ko sinasabing madumi si Dan Fernandez o Abante. Pero lumabas na yan eh. Kakasuhan na nga ni PRRD si Dan Fernandez at si Abante. So para magkaroon kayo ng credibility, linisin muna ninyo yung hanay ninyo. Anong stand ninyo? Hindi, imbestigahan nyo muna. Totoo ba? Oh, nagtatanim witness kayo. Tanong nyo, imbestigahan nyo. And then kung hindi kayo naniniwala, then ipapress ko nyo, sabihin nyo sa taong bayan. Hindi totoo yun. Oh. Pero kung totoo, siguro dun muna kayo magpunta. Dahil nagiging questionable na yung pahiring-hiring nyo. Nawawala ng kredibilidad. Wag naman sana tayong ipokrito. Diba? Tingnan nyo lang. Ewan sa inyo Nabling paggastos sa confidential funds. Wala pang pahayag ang bise kaugnay dito. Nagbabalita mula sa frontline. Ito tanong. Sigurado kayo gusto niyo na naman patawag si BP Sara? Oh. Baka nang patulan mangyari yan. Patulang kayo, nangyari kay PRRD, pinatulan niya. Ayaw nang umuwi ni PRRD, si PRRD pa pinauwi nyo. At saka pag nagpatawag kayo, please, you make sure, once and for all, tapusin nyo the whole day. Ganda nga nung ginawa ni PRRD, tapusin natin to ngayon. Kahit hanggang madaling araw tayo. Para, ako sa tingin ko, para hindi nyo siya kinakalampag ng kinakalampag, pagka gusto nyo silang harasin. Meron kayong pangharas, ngayon nyo na gawin. Hindi scripted kayo, yan lang ang script nyo. Pag lumagpas na sa oras ng script nyo, wala na kayong masabi, bobo na kayo. Di ba? So hindi pwedeng patawag ng patawag. And make sure, pag pinatawag ninyo, tapusin nyo at kaya nyong sagutin. Pag pinatawag nyo si BP Sara, make sure, please, you will ask intelligent questions, not biased questions. Ang hirap sa inyo, pag ganyan-ganyan kayo Diba? Hiyang-hiya kami sa inyo, ang lilinis ninyo. Tanong, kaya nyong imbestigahan ang confidential funds ni BBM? Pupusta ako, hindi nyo kaya. Siguro pag nawala na si BBM, saka kayo magbibida-bida.